Noong dumating sa Pilipinas, ang mga Jose Rizal-class frigates, mataas ang inaasahan ng marami. Moderno ang disenyo, bago ang platform, at simbolo ito ng modernisasyon ng Philippine Navy. Ngunit sa kabila ng magandang itsura, at advanced na hull design, isang katotohanan ang hindi maitatanggi. May malaking kakulangan ng mga barkong ito. Ang mga frigates na ito ay dumating, na may kalagayang, fitted for but not with. Ibig sabihin, handa ang barko para sa mga modernong sandata, pero wala pa ang mismong mga sistemang iyon. Bagamat meron na itong mga pangunahing machine guns at cannons, wala itong vertical launch missile system, maliban sa Mistral Simbad Air Defense, walang close-in weapon system, at wala ring long-range anti-submarine sensors, at higit sa lahat, wala pa itong anti-ship missiles. Dahil dito, sa loob ng mahabang panahon, ay nanatiling kulang sa ngipin, ang Jose Rizal class, at para sa ilan, para lamang itong isang glorified patrol frigate, hindi isang ganap na combat ship. Naging masarap sa mata ng mga defense enthusiasts, nang isang araw ay nakita na ang anti-ship missiles ng mga barkong ito, na nakakabit na. Isang historic moment ang panahon na iyon, dahil doon unang pumasok ang Pilipinas sa anti-ship missile era. Bagamat malinaw, na ang pagbili ng mga barkong ito noon, ay upang ihanda ang mga sundalo natin, sa modern naval warfare, ngunit mananatiling theory lamang ang kasanayan, ng ating mga mandaragat, kung wala pa ang mismong mga armas, na kanilang gagamitin. Kaya, ilang taon ang lumipas, at patuloy ang paghihintay. Paulit-ulit na tinatanong, kung kailan ba tunay na maaabot ng mga barkong ito, ang kanilang buong kakayahan. Ngunit ngayon, sa wakas, mukhang matatapos na rin ang mahabang panahong iyon, ng pagkakabitin. Ayon sa pinakabagong Project Monitoring Report ng Department of National Defense, inihahanda na ang installation at integration, ng towed array sonar system at ng close-in weapon system, para sa Jose Rizal-class frigates, ng Philippine Navy. Ang procurement process, ay kasalukuyang isinasagawa, at ang kabuuang halaga ng kontrata, ay umaabot sa 5 bilyong piso. Ang paglalagay ng towed array sonar, ay isang malaking hakbang. Ito ay isang advanced underwater detection system, na kayang makakita ng mga submarines, mula sa mas malalayo at mas malalim na distansya, mas tahimik, at mas eksakto kumpara, sa mga karaniwang hull-mounted sonar. Sa sandaling may kabit ito, magsisimulang maging seryosong full-fledged anti-submarine warfare platform, ang mga barkong ito, hindi lamang sa papel, kundi sa aktwal na operasyon, matagal nang merong torpedo system, at hull-mounted sonar ang mga Jose Rizal class, kaya tanging ang towed array na lang ang kulang, upang maging ganap, ang anti-submarine warfare nito. Kasabay nito, inihanda na rin ang procurement process, ng close-in weapon system, ng mga barkong ito, ang magsisilbing huling depensa ng barko. Ito ang sandatang sasalo, sa mga banta na nakalusot, sa vertical launched missile system, at sa kanyang Mistral Simbad Air Defense, tulad ng papalapit na missiles, at mga fighter jets. Wala pang inilabas na modelo, ng close-in weapon system na ikakabit, ngunit batay sa budget na ibinigay, ay tila 35mm Aselsan Gokdenes din ito, na mula sa Turkey, ang sistemang kinabit, sa bagong mga Malvar class. Sa pagkakaroon ng CIWS, lalakas ang tsansa ng barko, na makakaligtas sa mga modernong labanan, sa karagatan. At hindi pa rito nagtatapos ang mga magagandang balita. Sa mga katanungan kung bibilhin na rin ba, ang vertical launch missile system ng mga barkong ito ngayon. Ang sagot, ay tila hindi sila magsasabay. Ayon sa iba pang sources sa defense community, inaasahang susunod pang ikakabit, ang vertical launch system, o VLS missiles ng Jose Rizal class. Ibig sabihin, maunang may kabit ang close-in weapon system nito, at towed array sonar system. Tila gagamitin kasi umano ng Pilipinas, ang taunang military loan o assistance, mula sa Estados Unidos, upang panduhan ang pagbili ng sistemang ito. Kung mangyayari ito, malaki ang tsansang American-made, ang gagamiting DLS, partikular ang Mk-41 Vertical Launch System. Isa ito sa pinakasubok at pinaka-flexible, na missile launch system sa mundo. Ang mga missiles na maaaring ilunsad mula rito, ay kapareho o kauri ng mga ginagamit sa Typhoon Medium Range Capability Missile System,
na nagbibigay ng mas malawak na range, at mas mataas na level ng deterrence. Ibig sabihin, nakakalungkot, na maaring wala pa ito ngayong taon, maliban na lamang, kung mabilis ang kilos ng Amerika, sa pag-approve sa magiging request, ng Pilipinas. Ganun pa man, malinaw, na ang dating tinaguriang glorified patrol ship, ay magiging tunay na frigates na handa na humarap, sa mas malalaking hamon sa karagatan. Mula sa isang barkong matagal na kinilala, bilang kulang sa armas, unti-unting nahuhubog ang Jose Rizal class, bilang isang tunay na multi-role combat frigate. Magkakaroon na ng tunay na anti-submarine, at anti-air. Mas malakas sa depensa, mas epektibo sa deterrence, at mas handa sa mga hamon, ng modernong digmaang pandagat. Ngunit hindi lamang mga Jose Rizal class, ang madagdagan ang mga ngipin, dahil kasabay sa pagkabit ng mga dagdag na armas, sa mga Jose Rizal class, di rin nagpapahuli ang mga bagong Malvar class. Ayon din sa Procurement Monitoring Report, ng Department of National Defense, ikakabit na rin ang Vertical Launch Missile System, ng BRP Miguel Malvar, at BRP Diego Silang. Ayon sa impormasyon, tuloy-tuloy na upgrade ang ginagawa sa mga barkong ito, kahit kakapasok lang nito sa serbisyo sa ating Navy. Nakahanda na ang budget para sa Weapons and Sensor Systems Upgrade Program ng mga Miguel Malvar class na ito. Simula noong December 16, 2025, nililinaw ng Technical Working Group ang mga Terms of Reference, o ang tinatawag na TOR, para sa surface-to-air missile components, base sa mga guidance at inputs mula sa mga coordination meeting nila kasama ang MBDA ng France, at mga Undersecretary ng Department of National Defense, na ginanap noong December 9, 2025. Ito ay nangangahulugang di na magtatagal, ay makikita na natin ang mga Malvar class, na kargado na ng mga MBDA vertical launched missiles, isang napaka-importanteng air defense, na kailangan ng mga barkong pandigma. Kasama rin sa budget na inilabas, ay ang procurement ng mga bala ng 35mm Aselson Gokdenes Close-in Weapon System, na nakakabit na sa 2 barko. Ang air defense na ito ay ang siyang aasahan sa survivability ng barko sa labanan, kung sakaling makakalusot ang mga pinakawalang missiles ng kalaban, sa mga BLS missile system ng barko. Isa itong malinaw na indikasyon, na ang modernisasyon ng Philippine Navy, ay hindi na lamang pangako, kundi unti-unti nang nagiging realidad. Ang mga budget para sa mga upgrades na ito, ay kinuha mula sa 15 na bilyong piso na on-program fund ng AFP Modernization Program noong 2025, na nirelease ng Department of Budget and Management, bago natapos ang 2025. Marami pang magagandang AFP Modernization Program updates, ang ating ihahatid sa ginagawa na naman nating video, kaya mag-subscribe ka na at abangan.